Good day guys and welcome back to my YouTube channel. For today's episode ay pag-uusapan naman natin ang mga struggles ng isang commuter dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay isang commuter, siguradong makaka-relate ka sa topic natin for today. Kaya kung interested ka, panoorin hanggang dulo. Ang buhay ng commuter ay hindi biro. Mula sa pagsakay ng jeep, bus, tren, hanggang sa paglalakad patungo sa trabaho o eskwelahan, marami tayong ikakaharap na pagsubok araw-araw. Heto na ang 10 pangunahing struggles ng mga commuter na madalas nating nararanasan. Disclaimer lang, ang lahat ng mga babanggitin ko ay based lamang sa aking karanasan sa pagpo-commute daily. Kaya ito ay ibabahagi ko sa inyo na for sure na makaka-relate din ang karamihan ng mga nagko-commute din papunta sa kanilang trabaho or school or kahit saan man yan. First on our list ay ang unexpected traffic. Very common na sa Pilipinas, particularly sa Metro Manila at karatig probinsya nito ang heavy traffic, especially during rush hours. Pero ito yung tipong malilate ka na tas biglang may mga unexpected na mas nagpapabigat sa traffic sa mga dadaanan mo. Gaya ng may mga unexpected na gagawin sa kalye o mga aksidente. Kadalasan itong nararanasan ng mga commuter na may mga medyo malalayo ang kanilang opisina or school. Kasi mas malayo, mas mahirap i-calculate yung tagal ng biyahe. Next on our list ay ang siksikan sa public transport. Araw-araw, daan-daang libong tao ang nagsisiksikan sa MRT, LRT, bus at jeep. Ito ay madalas na nagaganap during rush hours to the point na halos di na kayo mahulugan ng karayom sa sikip sa loob ng tren or bus. At ang masama pa dito, if napunta ka sa likod ng bus, tas medyo malapit ka na sa bababaan mo kaya kailangan pa makipagpatintero para makababa. Isa din sa mga nagiging rason kung bakit nagiging overcrowded ang public transport ay ang kakulangan nito ng sasakyan sa partikular na ruta. Ito yung tipong ilang minuto ka nang nag-aabang ng masasakyan pero wala pa ring dumadating. At kung may dumating man, hindi ka rin maisasakay dahil punong-puno na sa loob. At ang masama pa rito kung marami ka rin kasabay na nag-aabang din ng masasakyan papunta sa ruta na yon. Kaya talagang agawan din kayo pag may nagsakay. Sumunod naman ang mga hindi inaasahang berya sa daan. Ito yung isa sa mga pinakakinatatakutan na mangyari ng isang commuter, especially pag nagmamadali sila ang masiraan ng sinasakyan. Although may mga rescue naman na dumadating, pero minsan aabuti naman ng ilang minuto bago yun dumating. Pwede mo rin naman i-refund ang pamasahe mo, pero for sure mas mahirap maghanap ng ibang masasakyan, especially during rush hours, dahil marami ka rin kasabayan na sasakay din doon. Sumunod naman ay ang pasaload. Madalas itong struggle na ito during tanghali at gabi at nangyayari ito madalas sa mga jeep. Nangyayari ito pag mag-isa or dalawa na lang kayo sa jeep, yung biglang iaabot na lang sa iyo yung kalahati ng pamasahe mo tas ililipat ka na sa susunod na jeep na kapareho ng ruta ng sinasakyan mo. Hindi man siya ganun ka-hassle compare sa nauna dahil guaranteed naman na may malilipatan ka agad. Pero hassle din pag medyo marami ang dala mo. Sumunod naman ang mga namimili ng mga pasahero. Ito ay nangyayari lang sa mga taxi. Madalas ito pag matraffic at matumal sa destinasyon mo. Makakatsamba ka naman ng mga sasakay sa'yo, pero minsan mas mahal ang isisingil sa'yo compare sa nakalagay sa metro. Yes, it is illegal, pero sad to say marami pa rin ganyan around Metro Manila. Tumunod na struggles ng isang commuter, yung hindi kabisado ang pupuntahan. Isa itong malaking struggle especially sa bus. Minsan kasi nakakalimutan kasabihan ng konduktor, lalo pag siksikan, which is understandable naman. Kaya minsan hindi mo mamamalayan na lampas ka na pala sa bababaan mo. At ang masama pa doon, kung malayo ka na pala. At isa din sa mga struggle yung napahimbing ka ng tulog sa biyahe. Dahil hindi mo talaga mamamalayan kung nasaan ka na banda at kung lampas ka na o hindi pa. Kaya ang mangyayari is sasakay ka papabalik which is panibagong bayad ulit at very time consuming. Kaya need talagang pagplanuhan maigi ang pupuntahan at disiplina para maiwasan ito. Next on our list is reckless driving.
Madalas ito sa mga jeep at bus, yung tipong para na kayong lumilipad sa bilis ng patakbo at para kayo nasa sigsag kakalipat-lipat ng linya. Maybe pabor ito sa iba lalo sa mga nagmamadali dahil mas mabilis kang makakarating. Pero isa naman itong delubyo sa mga hiluin at madaling malula dahil talagang mahihilo kayo sa biyahe lalo pag hindi kayo sanay. At very risky din ito for your safety. Next on our list ay ang ating safety and security pag nagpo-commute ka, especially sa mga matatao na lugar. Mataas ang risk mo na madukutan, mabudol, or kung ano pang mga modus ang pwede mong ma-encounter sa daan, especially during rush hours. Dahil pag masyadong siksikan, mas less din na mapapansin pa yung mga ganong klaseng krimen, kaya be vigilant all the times. At tuwing gabi naman madalas nagaganap yung mga holdapan, which is yung persado nilang kukunin sa'yo yung mga gamit na gusto nila makuha sa'yo, which is one of the most traumatic experience sa daan. Kaya maging alerto at huwag magdadala ng mga gamit na hindi naman kinakailangan, gaya ng mamahaling alahas at maraming cash. As much as possible, dapat sakto lang yung cash na dadalhin mo, based sa pangangailangan mo sa lakad mo. At panghuli sa mga struggles ng isang commuter, ang mga kolorum na sasakyan. Yes, kolorum is illegal. Pero nakakalungkot lang dahil may ibang mga commuters, especially sa outside Metro Manila, ang very dependent sa mga kolorum vehicles. Dahil may ibang mga ruta na talagang kulang sa mga franchise AUV. Kaya yung iba talagang kapit sa patalim kahit alam nilang wala silang mayahabol if magkaroon man ng hindi inaasahang pangyayari. At very hassle din sa mga pasahero, lalo sa mga nagmamadali kung sakaling magkaroon man ng pulian, dahil pahirapan talaga makasakay. At very hassle din sa mga nakasakay na pag natsambahan ng huli, or nataon na bumibiyahe na kayo sa kanalaman ng driver na may pulian, dahil minsan basta-basta na lang kayo iiwan yan sa daan. At dyan nagtatapos ang ating topic for today. Talagang hindi biro ang araw-araw na pakikipagsapalaran ng mga commuter. Sigurado ako na most of you ay naranasan na ang mga ibang struggles na nabanggit ko. At sana maging inspiration at motivation niyo rin ito para mas magsumikap pa kayo mag-aral at mag-work para sa mas magandang kinabukasan. Kung nakarelate kayo at kung may iba pa kayong naranasan sa pagko-commute, i-comment nyo lang sa baba. Don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating pag-uusapan. Thanks for watching. Paalam!